Well, anyway, edi eto na nga. Grabe yung ano 'no, grabe yung lies ni Maharlika. As in sobrang sobrang niyang sinungaling, nakakatawa. Kasi parang, bakit siya ano 'no, yung bakit siya gumagawa siya ng kwento eh, basically nag-aano siya eh, nag-tamper siya ng conversation namin, okey. Kasi ganito, okey? So sige, explain ko sa inyo ng mabuti kung bakit si Maharlika ay sinungaling, si Maharlika at ang kanyang mga katropa ay mga sinungaling mula ulo hanggang paa, okay? Kayo ang nagsusulisit, kayo ang deliberately naghihingi ng pera sa mga tao at hindi kayo marunong mag-liquidate. Okay? Hindi kayo marunong magpakita ng resulta ng mga perang pinaghihingi ninyo kung kani-kanino. Okay? So ito yung post ni Maharlika. Okay? Ang post ni Maharlika ay okay. Ito yung post ni Maharlika. Ayan, boljakan. Ayan, oh. Boljakan, screenshot to dun sa video niya. So, sabi ko, Mother, would you like me to give the funds you sent me sa mga kapunta tomorrow sa Senate? Because during this time, mayroong hearing si si Jonathan Morales. At merong mga volunteers na gustong magpunta sa Senate para mag-rally for Jonathan Morales. Okay. This time, I think nung nag-message ako dito May 12, I think I am in I am in Bacolod. Ayan. Sirlita, makinig ka. Wag mo kong patigilin. Makinig ka. Makinig ka. Para matauhan kayo. Niloloko kayo ni Maharlika. Okay? Yan yung content ni Maharlika. Okay? Ako ang nagtanong. Okay? Ako ang nagtanong na, Mother, would you like me to give the funds? Yung binigay niya sa akin pera, gusto ba ni Maharlika na ibigay ko doon sa mga magrarally sa Senate? Kasi if she would say yes, I would give it to them. Ganyan. Sabi ko sa kanya, sabi ko kay Maharlika, yung perang binigay mo sa akin ay ginastos ko na. Okay? Napamili ko na ng candies, mosquito patch, and drinks. Okay? I am planning to distribute those sa next rally. Okay? Kaso wala ako sa Manila bukas. Kasi nga yung rally dun sa Senate. 'Di ba? Gusto ko sana siyang i-distribute kasi nga lang wala ako sa Manila. I think nasa Bacolod ako nito eh. Ayan. Tapos tinanong niya si Maharlika yung green. Di pa ba nagagastos ang pondo? Ha, bagay sa'yo, Department of Money Budget. Correct. Kasi talagang ang budget ay ginagastos ko ng maayos. 'Di ba? So sabi niya ngayon, it's your call. So sabi ngayon ni Maharlika, ako ang mag-decide. Okay? Sabi ni Maharlika, ako ang mag-decide. Sabi ko, nagastos na inang. Kaso nakatambak sa bahay dahil canceled ang maisog bustos. Distribute ko siya once magka-maisog sa Luzon. Okay? That's what I said. Okay? So ngayon, yung sumunod na page ni Maharlika ay ito. Okay? So pinakita niya na merong dalawang transfer. April 27, 2024, 10,000 and June 24, 2024, 10,000. Okay. Yung pang-rally dyan is ito lang, itong 10,000 lang na to. Yung 4/27/24. Okay? Yan yung ginastos ko for rally. Okay? Ngayon, ang hindi pinakita sa inyo ni Maharlika, yung totoong convo namin. Ayan yung totoong convo namin. Ayan yung message ko, oh, Mother, would you like me to give the funds you sent me? Ayan siya, okay? Ayan siya. So, malaking part ng gastos niyan is yung mosquito patch. Kasi yung mosquito patch, isang kahon nun, at that time, parang 160 plus yon, okay? 160 plus yon. So, ngayon, ayang mosquito patch na yan, yung malaki, siguro parang mga around 4,000 mosquito patch pa lang, around 4,000 na eh. 4,000, 5,000 na yung inabot. Kasi marami akong binili noon dahil I was expecting nga na sa maisog bustos mangyayari at gagamitin yung gagamitin yung mosquito patch. Okay? Ginamit namin yon sa Maisog Angeles. Okay? Alam yan ni Third Floor Studio, nila Attorney Trixie, nila nakita nila yon. Ni live pa yan ni Pebbles Talakera at pinakita pa niya yung umuuho na mga drinks, biscuits at saka mga candies. Okay? Okay? Ngayon, asan yung resibo ko doon? Ito yung Maisog. Ito yung Maisog Angeles. Ayan po yung Maisog Angeles. Ngayon, kung mapapansin nyo, maliit po yung lamesa. Etong nandito dyan, kulang na kulang pa po yan. Kasi punong-puno po ang kotse ko ng pagkain, mga candies, mga t-shirt. Nagpamigay rin po ako ng t-shirt dyan. Okay? Nagpamigay din po ako ng libreng t-shirt sa Maisog Angeles. Okay? So ngayon, yung mga candies na yan at saka yung mga ano dyan, bukod doon sa perang binigay ni Maharlika, ang dami ko pang dinagdag dyan. I think siguro mga 4 times naming pinuno yung table na yan. Ganyan karami, 4 times naming pinuno yan. Okay? Ngayon, yung box na yan, okay, yung box na yan, punong-puno yan ng candy. Okay? Ngayon, kung makikita nyo, yung babae dyan sa gitna,
Okay? Yan ang nagpamigay at nag-iwan ng lahat ng mga drinks at saka candies na hindi pa napamigay after nung rally kasi iniwan namin yon dun sa mga organizers. Okay? Okay? So yan po ang patunay na si Maharlika ay sinungaling. Okay, ngayon balik tayo doon sa resibo ni Maharlika. Ayan. So sa resibo ni Maharlika, dalawa yung transfer. For 2724, pang maisog bustos dapat yan. Yung pinamili ko, kitang-kita kung saan napunta. Okay? Ayan. Doon sa usapan namin, pinakita ko doon mismo. Pagkatapos, doon sa post niya, hindi niya nilabas yung picture. 'Di ba? Sa post niya, walang picture. Hindi niya pinakita. Hindi niya pinakita na meron akong pinamili. Okay? So niloloko kayo ni Maharlika ng bonggang-bongga, sinungaling ka, Claire Contreras, putang ina mo. Okay? So sinungaling ka. Diyos ko. Ikaw naman Maharlika, huwag mong ubusin yung respeto ko sa'yo, tang ina. Grabe, blatant mag-lie, okay? So ngayon, yung isang perang tinransfer ni Maharlika na hindi ko naman hiningi, okay? Itong 10,000 na to, hindi ko yan hiningi sa'yo, putang ina mo, okay? Kailangan mo na mapagtatransferan ng pera na 10,000 dahil yan yung allowance ni Maui at Pebbles sa Hong Kong. Okay? Yan yung allowance ni Maui at ni Pebbles sa Hong Kong. Okay? So ngayon, ito yung resibo ko dun sa group chat natin, kung saan dito sa group chat na to ay tatlo tayo. Okay? Okay. Ayan yung group chat natin. Umalis ka na dyan sa group chat na yan. Okay? Pero tingnan mo, nakatag ka dito o natatag ka pa. Kasi nung tinag ka dito, nandito ka pa sa group chat na to. Maharlika. Okay? So nakita mo ang date, June 25, 2024. You just use my GCash in order to send money to VLG. At yung 10,000 na yon, ayan, sent na ni Joey to me, MHK. O ngayon, kayo Maharlika, yung lahat ng perang na-receive nyo para sa EDSA Friday group, na-liquidate nyo na ba? Yung Typhoon Christine, saan ang mga donasyon? Yung mga sinabi nyong mamahalin ninyong mga events na kailangan magbayad ng $100, $120, extra $5 and whatsoever. Yun nga yung pinakamadali dapat i-liquidate eh. 'Di ba? Sabi ni Rafi Tulfo, hindi niya sinabing wala kang binili. The point here is nanulisit ka. Hindi ako nanulisit. Hindi ako nanghingi. Hindi ako nanghingi ng pera kay Maharlika. Hindi ako nanghingi ng pera kay Maharlika. Siya ang nag-send niyan. Nung nalaman ni Maharlika na pumupunta ako sa mga ano, sabi niya, Joey, ganito yung gawin mo, eme-eme. I'm going to read you my conversation with Maharlika. Hindi ako nanunulisit kay Maharlika, Diyos ko. Ba't ako manunulisit sa kanya? Siya yung nagbigay niyan. And you know why? Alam mo kung anong feeling ko? Ayan o, sabi niya, Joey, nandyan ka pa ba? This is August 30, 2024. Nung nandun ako sa KOJC. Sabi niya, Joey, nandyan ka pa ba sa Davao? Yes, mother, until 31. Ano pwede nating ibigay sa mga KOJC? Food, what kind, and water? Sabi ko, water daw po need nila. Pwede check how much is 350 or 500 ml? Ayan. Also, bili tayo like bread individually packaged. Let me know ano suggestion mo, baby warrior. Okay? Tapos sabi ko, hindi nagpadala ng pera si Maharlika dito kasi nung nandun ako sa KOJC, meron kaming drive doon nila meron kaming drive doon nila Tio. Nagpamigay kami ng rally kit. At ito yung laman ng rally kit namin doon sa ano tawag dito? Ito yung binigay naming rally kit. Teka. Okay. Ito yung binigay namin na rally kit. Walang binigay na pera dito si Maharlika. Siya yung nagtatanong sa akin. Nagtatanong lang siya. Ganyan. Pero nung time na yon, okay, at ayoko nang binabanggit tong mga bagay na to dahil parang ang yabang-yabang ko, okay? Pero dahil putang ina nyo, okay, nung nandun kami sa KOJC, at yung KOJC ay nagkakaroon nga rin sila ng issue dahil naka-freeze yung assets nila, ganyan, at tumatanggap ng tulong yung KOJC nun, especially pagkain na tubig, dahil marami pa silang mga tao na nandun sa loob ng compound. Nung time na yon, araw-araw rin nagrarary sa KOJC compound. At ang pinrepair ko,
Okay? Ang pinrepare ko na kit para sa mga taga KOJC doon ay itong rally kit na ito. Kasi nga nung nandun ako, grabe yung rally sa KOJC. Betadine, I think I prepared around 200 packs of this. 200 or 300 packs of this, ganyan. Betadine, Band-Aid, face mask, Nutribar, ginger bond kasi nga dahil sa ano no, sa ang pangalan nito sa yung gas na binabato. Ayan, wet wipes, dalawang wet wipes at saka mga gauze. So ngayon si Maharlika nagtatanong sa akin, I don't solicit to her. Ngayon, yung isang perang 10,000, hindi ko yung sinulisit, pinadaan lang ni Maharlika yung 10,000 na allowance ni Maui at Pebbles para sa Hong Kong. Sa akin niya sinend. Sa akin niya sinend. 24 niya sinend. Oh. 24 niya sinend sa akin. Oh, June 24. Ayan, June 24, 2024. Oo. Nakarating na dun sa pupuntahan ng June 25, 2024. Sent na ni Joey to me, MHK. Accounted for. All accounted for. O ano kayo ngayon? O ngayon, nasa si Rafi Tulfo? Ano yung proof mo na nagsolicit ako kay Maharlika? Ano yung proof mo na nagsolicit ako kay Maharlika? Pahiya na naman yung nanay ninyo. Pahiya na naman yung mother kanor ninyo. O gusto nyo ba tapusin na natin to? Pati yung kay ano, pati yung ang pangalan nito? Pati yung kay Jonathan Morales. Buburahin ko pa kasi yung mga bank account number dun eh. Okay. But anyway, sige. Pag-usapan din natin yan kay Jonathan Morales. Pero yung mga bank transfer na ginawa ko, okay? Yung mga bank transfer na ginawa ko, hindi ko muna ipopost, okay? But I have, I think 17 or 18 bank transfers here on my record, okay? At yan, hindi rin ako nag-solicit dyan, okay? Nagbigay ako ng 5,000 kay Jonathan Morales bilang ambag ko, okay? Teka lang ha. Okay. Okay. Ayan. Teka, paano ba to? Lumalabas yung bank number eh. Okay, ayan. Ito na lang muna ang i-share ko ha. Ito na lang muna i-share ko. May 29, 2024, hi Kuyang, I just made a transfer of 7,895. This completes the 120k goal of Hindi Mo Pera Yan group. Mag-ingat po kayo at lagi po kami nasa likod nyo. Sabi ni Kuyang JM, thank you Miss Joey, good morning. So, 120,000 ang goal namin kasi ang sabi dyan ni Maharlika, tatlong 40,000 ang kailangan namin dahil tatlong cyber libel ang final kay Jonathan Morales. Yung Hindi Mo Pera Yan group, okay, nag-decide kami na hanggang dun lang ang dapat naming punuin. Okay? What we solicited, okay, at that time is less than 120,000, including yung nauna ko ng 5,000 na tinransfer kay Jonathan Morales. Plus that, at yung mga nagpadalang iba, okay, at yung mga nagpadalang iba, hindi yun umabot ng 120,000. The 7,895 ay galing sa akin in order to complete the 120,000 pesos. Okay? Okay? Ngayon, hindi nyo ako matatarantado dyan. Dahil yung transfer na yan, okay? Yung mga transfer na pinagagagawa ko dyan, para kay Jonathan Morales, ay sinisend ko din sa third person. Okay? At ang third person na yon ay ito. Okay? Di ko alam, ayan, makikita nyo naman, ayan, may mga puti-puti dyan. Yung mga puti-puti dyan, yan yung resibo. Okay? Yan yung resibo. At pagkatapos, every receipt, nakalagay doon kung sino yung pangalan ng nagpadala. For example, yung transfer ko noong
hanap tayo ng marami. Okay. Nung transfer ko, nung May 14, okay, na nag-transfer ako ng 5,770, may mga pangalan yan. Joanne 1K, Aldrin Ferraren 480, Dels Peñalor Amabaw 300, Iken Serasas Olasab 500, Grace Canlas Manas 3,000, Izen Hakuwi 500. Fully liquidated yan. Fully liquidated yan. Okay? So ngayon, if you're going to add everything here, including yung mga pangalan nila, okay, ang mag-a-add up dyan is that 120,000 minus 7,895. Kasi hindi nga na-complete yung 120. Ang nagpuno ng 120 ay ako. Yung 7,895 na yan, galing pa yan sa bulsa ko. Okay? So gets nyo na. Ipapakita ko yung lahat ng resibo. Ipapakita ko lahat ng resibo mamaya. Hindi ko pa lang kasi nabubura yung bank number eh. Hindi ko pa lang napapakita yung bank number. Okay? Pero babasahin ko sa inyo yung usapan namin. Okay? Sa usapan, okay? Sa usapan, okay. Sabi ni Maharlika sa akin, nung May 15, 2024, Joie de Vive, don't expose na may direct contact kay GM. Meron tayo intermediary. Okay po. Sabi ko ganon. So nag-post ako sa hindi mo pera yan. On the same day. Sabi ko, hello everyone, please understand that I can't share the banking details for JM's benefit. The information I have was obtained through a very trusted intermediary. Salamat sa pangunawa. Ang nagbigay ng instruction na hindi ko ibigay ang bank account ni Jonathan Morales ay si Maharlika. Okay? At yung isang kaibigan niya, okay, yung isang kaibigan ni Maharlika, siya yung nagbigay ng bank account, okay, ni Jonathan Morales. BPI na nag-e-end sa 7364. Okay? Ang sabi niya, nung binigay niya sa akin, sabi ko, copy, pwede bang i-share yung banking info? Malamang hindi, ate? Sabi niya, ask muna natin si MD, parang hindi ata, sa atin lang yan binigay. Okay? So ngayon, itong conversation na to, May 13, okay? May 13 yung conversation na yan. Yung tinanong ko, si Maharlika, yung conversation namin, May 15, siya yung nagsabi na wag i-expose. Kinonfirm niya na wag i-expose. So, paano gagawin natin dito? So, Maharlika, you are a liar to the core. You know what I think? I think, yung binigay mo sa akin pera para sa rally, baka yan na yung ginawa mong liquidation sa mga nag-donate sa'yo eh. Ay hindi, si Joey na ang si Joey na ang nagbigay, namili para sa rally. She took care of it, pero 10,000 lang yung binigay niya sa akin. Di ba ganyan din yung ginawa mo kay Ate MJ eh. Nagbigay ka ng tulong para sa mga typhoon victims. 10,000 lang din. Di ko alam 10,000 or 15,000, something like that. Eh baka mamaya dun sa mga kinuhanan mo ng pera, sinabi mo ikaw ang nagbigay ng pera ng lahat ng ginawa ni Ate MJ. Nirarakit mo yata kami, Maharlika eh. Diba? Sabi ni Silda Sorima, tumigil ka Joey, nakita sa mukha mo ang kasamaan mo bukod sa, i-debunk niyo po yung pinakita kong resibo, Miss Nilda. Wag po kayong umiyak dyan. Wag po kayong umiyak dyan. Magpakita po kayo ng resibo. Kayo po yung tumigil. Si Maharlika po, niloloko kayo harap-harapan. Nilda Sorima, gusto mong umakyat? Ang takot lang sa liquidation ay yung walang na-deliver. Ang takot lang dun sa mga sa liquidation ay pag binulsa mo yung pera. Hindi ako takot sa liquidation dahil hindi ako magnanakaw. You are projecting, Joey, she never claims big credit sa donation, intellectual dishonesty yan. I'm saying na no? Nagtatanong ako, Rafi Tulfo, ikaw tinutwist mo naman yung sinasabi ko. Ano yung liquidation ni Maharlika? Yun ang sagutin mo, Rafi Tulfo, alias Pulandit. Bilis. Yun yung sagutin mo. Kaya ba ni Maharlika na mag-liquidate do sa mga perang natanggap niya? Paano niya? Ano ginawa niya sa pera? Sabi ni Alrin Flores, Miss Joey, sad to say, tama si Banat Bay about Maharlika. Actually, it's not sad to say. Tama talaga si Kuya Bay.
Sabi ni Nilda, ulul, ikaw ang tumigil, ang hilig mong mang-away. Bakit di mo binasa lahat ng comment ko? Papaakyatin pa nga kita, Nilda. O, akyat ka. Bilis, akyat ka, Nilda. Anong problema mo? Akyat ka, Nilda. Ayan, oh. Akyat ka, huwag kang umiyak dyan sa comment section. Bibigyan pa kita ng highlight dito. Akyat ka. Ba't mo ko pinapatigil? Ginagawa kong scammer ni Maharlika? Na wala naman akong in-scam kahit 5 duling? I am very willing to liquidate. Even yung binigay na pera for ano no, for Jonathan Morales. By the way, yung kay Jonathan Morales, there's really no intention to collect money for it. Okay? There was really no intention to collect money for it. However, si Jonathan Morales that time ay mahirap kontakin. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ayun si Maharlika mismo yung nag-instruct na wag i-publicize yung kanyang bank account information, wag i-publicize na may contact sa kanya directly. 'Di ba? Na mag-intermediary bago makarating yung pera kay Jonathan Morales. Nag-thank you sa akin si Jonathan Morales. So, 120 ang pinangako kay Jonathan Morales, 120 ang nakarating sa kanya. Hello, you go girl. Hi, Joey. Medyo malamig ngayon kaya malamang nilalamig ka din pero umiinit ang ulo nating lahat dahil sa mga Dahil sa pasabog mga today. signali. Yeah. Oo. Actually, gusto ko lang din mag-comment dun sa 120K kasi before, that was last year, di ba? 2024. It happened yan doon. So, alam ko, yung kay Jonathan Morales, pinangako talaga yan ni Maharlika. And then, nag-interview siya kay Jonathan Morales that time, kay JM nun. Tapos Pinangako ba niya yan? nagpasalamat. Pinangako niya ba yan? Sorry? Eh, ako naman ang nag-complete ng pangako na yun. Ayun na nga, kaya nga gusto ko lang iklaro sa lahat ng audience dito, no? If hindi kayo nakapanood, no? Pero yung hanapin, kaya kasi lumang ano niya yun eh, lumang Nag-thank you siya Facebook. sa hindi mo pera yan. Yes, sa hindi mo pera yan. Pero hindi siya nag-thank you sa live niya na, oy, kami ni Joey yan. Oy, yun sana man lang kahit ganon. Alam mo yung kahit pa paano nabanggit yung pangalan. Hindi ko sinasabi na i-claim mo lahat, Joey. No. Ang akin lang, since tumulong ka, kunwari ako si Joey, no? Tumulong ako sa iyo. Pero yung girl ha, walang kinalaman kung Maharlika dun sa 120 na nakarating kay Jonathan Morales. Yung 120 na yon, hindi mo pera yan ang bumuo nun. Ako yung nagpas ng lahat nun. Girl, may video siya. May video siya. Binanggit niya yun na nag-donate siya. Dinonatan siya, kumbaga parang I'm not sure kung nag-solicit siya or ano, parang yung kanya different yata yon. Different yata yun. Nagbigay rin yata siya pero okay. different yun. Hindi yan part ng 120. Pero ako, pero did she mention yung tungkol sa hindi mo pera yan group? Did she mention it? I do not know. Kasi wala kaming nakikita, girl. Wala kaming naririnig. Pero I mean, I'm sorry pero parang siya lang yung bida dito. Parang hindi ko sinasabing bida ka, no? Ang akin lang kasi, wag naman laging ikaw. Parang ang nakakainis kasi yung parang tangina mo, parang ikaw lang yung friend ko dati. Kasi ganito yan, hindi nila po pwedeng questionin yung kay Jonathan Morales kasi lahat ng nagta-transfer, sinesendan ko ng transfer receipt. Oo. Receipt. So ngayon, kung kunwari, ito sa linggo, kasi nung una, pag nag-transfer sa akin ng 500, tinatransfer ko agad kay Jonathan Morales. Kaso nga lang, ang dami nang transfer. Eh, sinasagot ko lahat ng bank transfer fee. Oo, kasi syempre kung iba-ibang bank. Oo. Kasi BPI, yun bank ako eh. So may bank transfer fee yun na 20 pesos, 10 pesos, something like that. Ganyan. So every time na magta-transfer ako ng isang transfer, meron yung cost. So ngayon, nung una, ang ginagawa ko, pag 500 yung tin-transfer sa akin, 500 yung ita-transfer ko kay Jonathan Morales. Ganyan. Until inatado-atado ko na siya. Inatado-atado ko na, pinagsama-sama ko na para isang transfer. Isang fee na lang kung gagastusin ko. Biruin mo, it is 17 transfers. 17 transfers, is 170 pesos yun. Na, hindi naman na pero ibig ko sabihin, I'm more than willing to carry it. Walang problema. Tama. Kumbaga parang ano na lang naman yun, butal lang naman yun, sige na, parang hindi naman yun ikakaano ng pagkatao ko, di ba? Parang, well, parehas tayo, ganun din naman ako. Butal lang naman yan. Pero, ang ano ko lang, at least, ako sa akin thankful ako kay JM kasi in-acknowledge kanya and then yung hindi mo pera yan group na nagtumulong kayo, 'di ba? Nagte-thank you siya. Kaya lang kay Maharlika talagang parang it's all about you, girl. Ikaw lang. Wala kang Actually,
Diyos ko. Tama ka dyan, you go girl. Kasi yung conversation namin ni Kuyang JM, June 3, 2024, sabi ko, Sir, salamat sa pag-vouch sa live nyo ni Maharlika, ni MD. Oo. Yun yung sabi ko, June 3, Oo. 2024, salamat sa pag-vouch sa live nyo ni MD. Ayan. Ayun. Oo. Kasi alam mo, nahalata ko yun nung nag-i-interview. Kasi pang ilang beses na in-interview si JM na merong mga solicitation or may mga, mga ganon na binigay yung mga group, ganyan. Including syempre yung hindi mo pera yan group. Kasi nanonood ako that time kasi very, talaga yung sa Senate di ba? Yung grabe yung natin doon. Yung eksena natin doon. So, natutuwa ako kasi during the live of Maharlika, nagte-thank you si Sir JM. Na I thank you si Miss Joey, ganyan. May mga binabanggit pa siya na tumulong, pero hindi niya sinasabi kung paano nakarating sa kanya yung pera. Kasi, hindi na dapat hipswang sabihin yon, di ba? But at least si Maharlika, my God, napaka niya talaga, grabe, ang kapal ng mukha mo na hindi naman sa'yo galing talaga yung pera, girl. Hindi talaga sa'yo eh. Sabi niya Tapos si kumaka-claim. Sorry, go ahead. Tapos yung kumaka-claim ka na parang, ikaw na lahat, ikaw na yung santa-santita, putang ina mo ka, ikaw na yung, ang galing mo, girl. Oo. Alam mo, gusto ko lang mag-react doon na yung kay Ate MJ. Na ko rin yun napansin ko rin din yun, yung mega siya, na kesyo daw tumutulong siya, nagdo-donate daw siya sa mga vloggers na doon nagtutulong. Like sa Ate MJ, di ba? Si Kifi Chu, ganyan, si KLC. Alam mo, may point ka dun sa sinabi mo na baka sinasabi niya dun sa mga sinulisitan Binigay ko na niya. yung pera kay MJ, binigay ko na yung pera kay kay Joey, pero 10,000 lang yung binigay niya sa akin. Oo, tapos Hindi hindi binigay man niya kay Ate MJ, di ba? Oo, pwedeng actually mangyari yun. Kasi nga, hindi siya Ano yung ginagawa niya resibo sa mga nagbibigay sa kanya? Oo, di ba, kumbaga, kunwari ganito na lang, Joey, no? For example, ako na lang, hindi ikaw. Nangolekta ako for EDSA Friday group. Okay, dumating yung mga solicitation, ganyan. Ako kasi, bookkeeper ako, okay? So, ako talaga, ever since, pag nakakatanggap ako ng pera, kasi ako rin meron din ako mga charitable things before na ginagawa. So, every time na meron mga ka-office mate ako na nagbibigay sa akin ng girl, di ba may charity ka sa ganitong lugar? Ito, baka naman makatulong. So, every time na may gano'n, nakasulat yung names nila and then the amount. So, ito-total ko yun lahat. And then, sasabihin ko sa kanila, sa lahat-lahat nung debit, di ba? Oo, gano'n kasi ginagawa ko eh. Kumbaga, even if 500 lang yung binigay mo sa akin, I will report it to you. Uy, girl, nakalikom na ako ng 20,000. Yung 500 kasama do'n. Tapos ito yung resibo, bumili ako ng mga delata. Bumili ako ng tawag dito, basahan kasi kailangan nila ng ganito. Alam mo yung mga ganong things na napakadaling mag-liquidate, my God! I mean, si Edwin Hamora, ito na naman ako sa gigil ko kay bakla eh. Bakla, auditor ka, mas may title ka kaysa sa akin. Bookkeeper lang ako, Box. Oo, king ina mo ka. Sa totoo lang, hindi naman sa pag-aano, meron akong mga auditors na ako rin ang gumagawa, pipirma lang sila pa yung bayad ng mas malaki kaysa sa akin. Pero that's okay kasi wala naman akong title katulad mo. Wala akong pinasa. Hindi ako pumasa sa kung ano-ano mang exam na But you know the pamalo. legwork. Yun yung Yes. important. You know the legwork. Yes. Oo. Kasi yan yung inaano sa'yo, Joey eh. Ini-emphasize ko lang na kesyo bar flanker ka, pinag-ina nyo. Hindi, bakit kumot hindi ako nakapasa ng account, I mean, I'm not a accountant. Hindi ko na alam yung ginagawa ko. Bakit ako nandito sa industriya na to? Hindi kasi nila alam, bar flanker ako, pero meron akong Di ba? May tinapos ka. Meron akong 45 na classmates na abogado na ngayon. Hindi yun, Joey. Tinapos mo ba? Tinapos mo sa'yo, di ba? Pwede kang tawagan anytime, di ba? Tara, tulungan ako. O nandun na tayo sa mga friends. Ang akin kasi, Joey, ikaw, nakatapos ka. Gets mo? Nakatapos ka ng law. Nag-law school ka. So kung hindi ka man pumasa, pero nag-aral ka pa din, mayroon pa rin laman yung utak mo. Ang it happened lang, wala ka lang lisensya. Okay Huwag naman tayong tatanga-tanga, guys, ha? Diyos ko. Sa kanila sobrang Hindi, importante. ko lang. Ina-emphasize ko lang kasi ganun din yung tingin nila sa akin eh. Kaya I know what, alam mo yun, alam ko yan. Hindi rin ako nakakuha. Siguro dahil that time maraming problema at hindi ko na ikukwento kung ano yun, di ba? Pero hindi tayo, sabihin na natin, hindi tayo pare-parehas na napuntahan sa buhay. Pero the thing na ito yung trabaho mo, nandito ka sa industriya na to, I mean,
Ewan ko, sobrang kitid lang talaga ng utak ng iba. Oo. Ayanan natin sila dun sa part na yun. Anyway, sabi ni Oo. Josefina Cordero, anong ibig sabihin na liar si Maharlika in public? Bakit di mo muna siya kausapin bago mo sabihin yan? Pareho na kayo ng Kinausap niya. wag naman ganyan, sabi ni Josefina Cordero. Josefina Cordero, nandyan ka pa ba? Kasi ayan o, pinost na ni Maharlika, hindi naman niya ako kinausap. Ayan o, pinagmukha na akong scammer ni Maharlika, hindi naman niya ako kinausap. Ano to video to Alam mo kung anong tugtog niyan? Alam mo kung anong tugtog niyan, Ina Cordero? Nung nilagay niyang video dyan, yung nilagay niyang sound? Eto. Ayun o. Ang sounds niya dyan, ang sounds na ginamit ni Maharlika dyan sa picture na yan, scammer ka pala. Yan yung ginamit niya, okay? So sa mga kararating lang dito, ulitin ko lang, okay? Ito yung pinost ni Maharlika. Tapos nilagyan niya ng dalawang transfer. Okay? Ayan, isang 427 at isang 624. Okay? Nandito ako ngayon para i-liquidate yung dalawa na yan. Okay? Yung 427 at yung 624. Okay? Yung 427 na yan, eto yan, napunta yan sa Maisog Angeles. Okay? Sa Maisog Angeles. Why? Okay? Kasi kung makikita ninyo doon sa conversation, ang sabi ko, okay, distribute ko siya once magka-maisog sa Luzon. Yung next na maisog after ng Busto sa Luzon ay sa Angeles. Okay? Gets na? Isa pang kasinungalingan ni Maharlika. Ito yung pinakita niya na conversation namin. Pero ang totoong conversation namin ay ito, may picture. Ayan, pinakita ko sa kanya. Ba't niya binura ang picture? Pahiya si At Ate ako sila scammer. Ayan o, screenshot. Okay? Yan ang screen Alam niyo, record. mapapahiya siya, Joey, kaya ganyan. Kaya binubura. Ba't niya tinanggal ang picture? What happened, Maharlika? Tinodo mo ng pagiging sinungaling? Tapos ito naman si Rafi Tulfo, money recipient ka pero defiant ka instead na maging humble. Defiant talaga ako kasi tinatawag niyo akong scammer. Ngayon, nagli-liquidate ako, Rafi Tulfo, pagkatapos hindi mo maintindihan na nagli-liquidate ako? Na sinasabi ko kung saan nakakabobo. Ngayon, ikaw, Rafi Tulfo, ikaw, gaslighter ka, kung ano-ano pinagko-comment mo dyan. Ngayon, ang tanong ko, yung mga perang napunta kay Maharlika, i-liquidate niya. Right? I-liquidate niya. Okay? So ngayon, dalawang 10,000 ang pinrocess ni Maharlika. Right? Okay? So dalawa yung sa post niya, 427, ito, napunta sa Maisog Angeles, 624, ito, hindi ito para sa donation or whatever, kineme. Allowance yan ni Maui at saka ni Pebble sa Hong Kong. Pinadaan sa akin ni Maharlika. Okay? Asaan ang resibo? Ayan! June 2014 transfer sa akin ni Maharlika. June 25, transfer ko na dun sa recipient. Ito yung recipient. Sabi ng recipient, sent na ni Joey to me. Ano yan? Sent na ni Joey to me. Fully liquidated. Si Pebbles yan, sabi mo sa kanya kung sino yan. Para matauhan. Ano na? Ayun. Anyway, hello, Kokak. Okay. Hello, Miss Joey. Yes, ma'am. Resibo. Anong oras ba dyan? Good evening ka dito sa amin. Pahingi ko yung TV. Ay, sandali. Pahingi ako ng rebutang. Pahingi ako ng pasensya na. Okay lang po. Sasabat lang ako dito sa usapan nyo tungkol dito sa ano. Nagtataka kasi ako bakit hindi na to natatahimik yung issue na to. Kasalanan to ni Nessie kasi dun sa Facebook kaya siguro nabuhay. Kasi hinahanapan sila ng resibo tapos ikaw ngayon ang hinahanapan nila dahil wala silang maipresenta doon sa Facebook. Tapos nabaliktad pa na ang naging scammer is yung donor. Totoo. Ginawa nila to dahil doon kay Ma'am Nessie. Okay? Ginawa nila to dahil doon kay Ma'am Nessie. Teka lang ha. Intrimitida kasi to si Ma'am Nessie eh. Oo, si Ma'am Nessie Taborete, ilang beses siyang nag-donate sa mga causes ni Maharlika. So ang sinasabi niya, it amounted to around 10,000 pesos. Nagpadala siya ng $200, nagpadala siya ng $200 Canadian dollars, nagpadala siya ng $100 US dollars para doon sa mga rally-rally ni Maharlika. So ngayon, nabadrip to si Ma'am Nessie Taborete. Sabi ni Ma'am Nessie, asan yung pwede bang malaman kung saan nyo dinala yung pinagpapadala namin sa inyo? Ngayon, ang ginawa nito nila 167 at saka ni Maui, pinagtulungan nila si Ma'am Nessie Taborete at tinawag na siya ang scammer. Yung donor pa ang tinawag na scammer. Diyos ko, nakakaloka. Sa totoo lang, nag-donate ako dun sa
sa Everyday EDSA. Mm. Mas maliit pa kaysa doon kay Miss Nessie, pero nagbigay sila kaagad-agad ng kung anong binili nila, kung saan napunta yung ano. Ibang grupo kasi yun eh. Hindi yung doon sa ibang grupo kasi doon sa Everyday EDSA, hindi ko alam kung natatandaan nyo, yung natutulog sila doon sa ilalim ng tulay sa harapan ng sa harapan ng Robinson doon. Mm. Pero sila agad-agad nagbigay sila ng resibo. Mm. Ate Coca, hello, Opo. Ate Coca. Ano, alam mo yung sila Ate MJ, naalala mo, pupunta yan dun sa EDSA Friday, thing. Nakita ko yun nung Oo, nagdi-distribute kasi pati sila si ng Tio. food. Oo. Hindi ko nakita si Teo at that time siguro tulog na ako kasi magkaiba ng oras dito at saka dyan. Oo. Nasa Ortigas kasi si Teo nung time na yon. Oo, tama. Nasa Ortigas na. So, nung time na yon, parang nagka-time siya. So, pumunta siya doon and then, nag-distribute siya ng water, ganyan-ganyan. Si Ate MJ ata, parang nag-umpisa sila sa sandwich or parang lutong Oo. ano yun, Joey? Lutong ulam. I'm not sure if Malutong adobo. ulam, oo. Kasi Oo, mga ano yun, ganun. mga dumarating na food yun eh. May mga Yung dumarating. may pumipila? Oh, tapos Oo. dinidistribute ng MJ. Oo. Oo. Tapos Tapos may umuulan pang moment yung time na yun. Ate Tama, Coca. tama. Nakita ko lang din doon sa Facebook nung binibira nila yung yung question doon sa Facebook na ang sabi ni Maui is umabot sa 36 million yung expenses nila. Ano yung Naalala expense ko nila, ate? kasi daw basta ang sabi niya doon 36 million, edi dapat talaga may liquidation yun. Then, Oo. nakikikain nga lang sila kay Ate MJ. Anong pinagsasasabi nilang expenses? Oo. Ano yun? Paano nangyari? Nagkaroon sila ng expenses? Sa totoo lang, wala kaming nakita ni isang video na nag-distribute siya ng, ito, ganyan-ganyan, chuchu. Sila Ate MJ, tsaka si Dio lang ang nag-ano. Ito, kung may mababasa ano may kung ano nga, makikita niyo doon, kung makikita niyo doon yung comment niya is ang sabi niya is umabot ng 36 million. Pero naalala ko nung nag-live si Maharlika na may kausap siyang isang lalaki doon, is sabi niya hindi pa umabot ng 100,000 yung collection nila. Si 167 ata yun, Joey. Tama ba ako? Oo. Si oo. Kasi si 167 Kasi yun lang naman ang Oo, yun lang naman yung dun eh. Yung palagi dun sa sa eksena dun sa si Maui. Diyos ko, wala Teka nang lang, pamasahe. Paano ng Maynila si Maui? Tangina ngayon, nakakapag-Dubai na, nakakapag-Japan, ng hayop. Oo. Teka lang ha, ang tawag dito, sabi ni Reng Perez, dalawa kami mag-ina na kinabang sa food na dala mo, Joey. Sa Ma'am Reng Perez, ito yung sa Angeles, Tapos sabi niya, help ka pa ng anak ko maglabas ng food galing sa kotse. Binigyan mo pa kami ng hindi mo pera yan, t-shirt, pati galing Pangasinan ng mag-asawa na bigyan din. Correct, kasi ang dami ko ring dalang t-shirt nung araw na yun. Ang dami ko ring dalang t-shirt nung araw na yun. Kasi, yung dala ko dun sa Maisog, Angeles, sobrang dami ko talaga, kahit dun sa mga tumambay na mga gamit sa akin, grocery ko, from sa funds ko kanina, nagdagdag pa ako ng marami doon. 3 times siguro nung dami nung nandun sa, teka lang, hindi ko nakita yung Google 3 times yung dami nung kasi punong-puno yung kotse ko noon ng mga juice at ng mga food. Punong-puno talaga yung kotse ko noon. Yung likod ng kotse ko, yung pinaka-trunk niya at saka yung passenger seat sa likod kasi 5-seater yung kotse ko. So yung kotse dun sa likod, panay rin yun, panay goods rin yun. So ngayon, I remember may mga tumulong sa amin na maglabas ng mga ng mga sa kotse. And we were giving a lot of juice, lalo na kapag ang humihingi mga katutubo, binibigyan talaga namin ng sige, kuha na po kay 3 or 5 box diyan. Ganyan. Talagang generous kami pag mga katutubo yung mga humihingi na yung mga nandun kasi may mga katutubong nag-participate at nagsalita nung rally na yun eh. Ayan. So, yun po, no? So, Diyos ko po, yung 10,000 ni Maharlika, it's not even the entire amount of money I spent doon sa Maisog Angeles. Ang dami kong dinala doon ng mga goodies at mga pinamigay sa mga rallyista. Diyos ko po, yung mga ganitong bagay sa totoo lang, ayoko nang binabanggit sana yung mga ganyan eh. And nung nandun kami sa Maisog Angeles, okay, nakita yan ng mga vloggers doon. Nakita ni Attorney Trixie. Ang daming nakinabang doon, pati yung sa mosquito patch. Ang daming nakinabang sa mosquito patch doon. Ang dami kong binigyan ng mosquito patch doon. Kasi doon eh, yung nakita niyong pwesto namin, malamok doon eh. So, ayan. So, ngayon, ang sa akin, madaling mag-liquidate. Ngayon, ang pinaproblema niyo kay Jonathan Morales, ipopost ko lahat ng resibo mamaya. Walang problema. Hindi ko pa lang ma-post kasi nga nandun pa yung 17 transfers, hindi ko pa nabubura yung mga hindi ko pa nabubura yung mga account number. Ayoko na ma-publish yung account number ni Jonathan Morales. Ayan. Klaro na ba ni Maui na nasa EDSA ang laban? Nasa EDSA pala ang kaban for them. Sinabi niyo yung 36 yung nagastos nila? Kung mapapanood niyo, mababasa niyo po doon sa ng mga comments na andun po.
Talaga? Opo. At So, hindi pumasok sa bank account ni ano or ano? Lakas. hindi ko lang alam kung paano siya pumasok. Basta yun ang lumabas sa ay, hindi sa bibig. Yun ang sinulat niya eh. Sinulat niya 36 million ang nagastos. Opo. Talaga? Grabe, no? Tapos Ang 3 times, parang 3 times daw sila nag-feed, nagpapakain. Oo, pero Hindi, nangyari ba yun? Ang tanong doon, halos nangyari ba araw-araw yung pakain? halos araw-araw si Ate MJ na nandun. Tapos pag Kaya every nga. time naman si Ate MJ nagpapakain. Si Tio, ilang gabi rin siyang nagpakain doon. At ngayon, kapag kasama kami ni Tio ng 3 nights yata yun. Nasa 3 nights yun, tinutulungan ko pa si Tio na magpakain at saka mag-order-order ng food na ipamimigay. Ayun. Saan nakakapagpaka yan? Saan galing? So anyway, yun lang. Actually, block ako ni Maharlika eh. Hindi ko nakita yung post niya. May nag-send lang sa akin. May Ako nag-send din, lang. block din. So, I have to debunk it. I'm so sorry. Mag-ano pa kayo, pumutak pa kayo ng pumutak. Kasi ganito yung problema. Kahit anong putak ninyo, meron akong resibo. Tama. Kahit anong putak nyo, meron akong resibo. Diba? Hindi ako katulad ninyo na walang resibo. Okay? So ngayon, yung kay Jonathan Morales, 120 ang gold doon. Nasa post ni 167 eh, na ang tatanggapin lang natin is up until 120 kasi nga para yun dapat sa bail ni Jonathan Morales kung natuloy yung kinaso sa kanya noong weekend na yon, nung parang second to the last appearance niya sa hearing sa Senate. Nakakasuhan daw siya ng cyber libel 3 counts. Ganon. Ayun. So, Joey, yung sa Miss Joey, paano po ako? sige po. Sige po. Okay, wala na po kayo sasabihin pa, Madam Kokak? Wala na po. Okay lang po. Sige po. Okay. Thank you, Madam Kokak. Sabi ni, kahit Maharlika Network block ka po, oo, block din ako dun. Ayun. Sabi ni Rafi Tulfo, Joey, kwento mo naman yung hindi mo na pauuwiin sa Pinas si Hamora. Yes, kanina I already talked to my lawyer. So kaya si Edwin Hamora, hindi ko na yan papansinin kasi I'm just going to leave it to my lawyer. I had a conversation with my lawyer early this morning and I provided all the vexatious post, the malicious post, the slanderous post of Edwin Hamora. So yun. Ano pang update ang gusto ninyo? Confident naman si Edwin Hamora, tsaka sabi niya hindi naman niya kailangan umuwi ng Pilipinas dahil pwede naman daw siya magtiis sa Amerika. So he's not gonna lose anything. O hindi kayo dapat mag-worry, Rafi Tulfo. Hindi ka Rafi Rafi Tulfo. Baka ikaw si Ron Pisti. Pisting yawa ka. Oo, pwede yung nila. Kasi kanina ka pa eh, nagigigil na ako sa iyo eh. Gusto mo tayong dalawa na lang mag-usap oh. Sabi ni Rafi Tulfo alias Pulandit, malabo yung pantasya mong di pauwiin. Sabi naman ng abogado, posible. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Wait na lang tayo. Kasi sabi ng lawyer, pwede daw eh. Pwede daw. Lalo na nung ina-analyze niya yung mga post ni Maharlika. Hintayin niyo, may darating na sulat kay Edwin Hamora. I-share naman siguro niya sa inyo yun. Ayun. Tapos ito pa si Cathy Binag nga pala, Joey. Totoo ba yung kanina na sinabi ng isang commentor na sinabi ni Cathy Binag, anong trabaho mo? Balik natin ulit yung tanong. Ano ba naging trabaho mo? Ano ba ang mga trabaho mo? Oo. Ano ka ba noon? Oo. Tapos para maging masama na ako sa kwento mo, no? Ano bang natapos mo? Ayun lang. Pakisagot na lang. Oo. Para hindi ka na masyadong, dami kasi nasabi eh. Oo. Actually, pinagsasagaan ka na nga lang ng SMNI. Hindi ko nga alam kung nagkakaroon ka pa ng segment o dahil dun, sorry sa mga, wala akong galit sa Banateros ha. Pero, syempre mga lalaki yun. Babae ka, girl. Oo, may ganda ka pa. Hindi Banateros din ang nagde-decide kung sino yung gusto nilang. Parang hindi rin sila. Akala ko yung pag-invite ng guest, sila din ang nag-ano. Anyway, if ever, hindi ko alam kung sino yung nag-i-invite sa'yo, pero sa totoo lang, magko-comment lang ako, Joey, last na talaga to, kay Cathy Binag. Anong ginagawa mo sa SMNI? I mean, sa totoo lang, hindi ko makita yung point na bakit ka nandun? Sorry, Joey, hindi ko makita yung point bakit nandun siya. Anong relevance ng kanyang, bukod sa USB niya na pinapasabog niya ng USB, Ako hindi ko magets yung hindi ko yung magets yung galit na galit siya sa wiretapping. Siya, sumikat siya. Dahil meron siya mga recording o mga videos na nakalagay sa USB. Girl! Iba common sense. Sa wiretapping, girl! Girl, ang nakakatawa pa doon, sinabi niya na may USB siya at ang laman ng USB ay sila Lisa Marcos, ganyan, echos. Binigay ba sa'yo yung wiretapping yun? Galit na galit. Wiretapping yan. Ang kakasuhan kita. Girl! Di ba? Tapos ito, sabi niya, kasi nakakatawa pa,
Ay, ito nga pala, katibinag pa din 'to. Girl, ito pag-isipan niyo mabuti kasi she mentioned nung time na interview siya ni Marlica na, 'di ba nagkukuwento siya regarding dun sa naging relationship niya dun sa, friendship, ka-jamming nila ano, ganyan-ganyan. Tapos meron siyang na-mention dun na sinabi niya na tinanong ni Marlica na, "Na-try mo bang, lumapit kay PRRD that time?" 'Di ba sumagot siya ng, "Oo." Ano, sorry? 'Di ba nung time na nangyayari yung mga kabangagan nung asawa niya, I mean dahil kabitsena nga pala siya, I mean yung nung kasama niya, yung bangag na friend ni ano, nakalimutan ko na yung pangalan, Florendo ba yun? Hindi yun yung ano yata niya, partner niya before. Oo, parang tinanong siya ni Maharlika sa interview na yun na, "Na-try mo bang lumapit kay PRRD Mm. during that time?" Ta's ang sagot Ano niya, sagot niya? ano siya, sinabi niya na, "Yes, but hindi daw siya na-entertain or hindi siya in-entertain." Alam ko na Mm. kung bakit. Eto lang, akin lang 'to, ano lang 'to, baka lang hindi 'to kumbaga ano lang 'to, tsuri ba, tsuri lang Mm. 'to. Feeling ko, tsuri ko lang 'to na kaya siya hindi pinansin ni PRRD kasi alam niya yung mga karakas nung jowaers niya at Mm. ng mga nakapaligid sa kanila. So, siyempre si PRRD alam naman natin hindi naman yan bobo. Kasi kung Mm. ikaw talagang nangangailangan ka during that time at sinasabi mo na Addictus Benedictus ang kinakasama mong si Chorba, kung talagang totoong mabait kang tao, sorry, tsuri ko lang 'to, tsuri lang talaga. Oo. Sabi may tanong dito si Julian's World. Sabi, Miss Joey, ano po yung sabi ni Catherine na wala namang USB? Tinanong namin si Catherine kung may USB binigay si Pegasus. Sabi wala naman daw. Oo, 'di ba? So ayun, Ayun. ang akin lang, hindi I don't think si PRRD tatanggi sa isang babae na maganda, 'di ba, na kailangan ng tulong kung siya ay weak at siya'y aping-api. Pero bakit hindi siya pinansin ni PRRD? Baka may ibang pakay. Anyway. Tsuri lang 'yon, ayun lang. Ayun Anyway. lang, so shoutout nga pala kay Juniper na nanonood ngayon at alam niyang Hello, ako 'to. Juniper. Shout Oh, I out. love you girl. Kita tayo next time Starbucks. Okay, bye-bye Joey, I love you. Okay, thank you. You go girl. Okay, bye-bye. Salamat. Ayan. So anyway yun, so yung sabi dito yung hindi raw makasabay, i-replay nyo na lang po yung live. I-replay nyo lang, 1 hour lang naman, mag-e-end live na ako. So yan, at naku, Diyos ko po, walang tigil ang ulan dito, hindi ako makalabas ng bahay, ayan. Pasensya na yung mga yung mga for shipping ko, ihahatid na lang talaga sa JNT, promise. Ihahatid na lang talaga. Ayan, so tiyaga-tiyaga lang, darating din yan, ayan. Okay? So yarn, wala na ba kayong tanong bago ako mag-end live? Ayan, Miss Joey, no wonder na wala ang momentum sa EDSA. Siyempre, makikita ng mga tao, pinaglalaban nga si PRRD versus mga kurakot, tapos yung mismong nag-organize ng rally sa EDSA, ng kurakot ng donation. Ayun. Wow, live to. As in, nakaabot ako ng live, sabi ni Keshi. Oo, kanina nag-start ako mga past 12. Ayan. Pero mag-e-end live na rin ako. Mag-live ka pa ba mamaya? Yes, magla-live ako mamaya. Ayan. Wala na. Akala ko tutuloy na yung Net25 Dean issue. Ayun. Hindi naman talaga siya issue hindi siya, I don't think it's really an issue. Tapos, yung sinasabi kasi ni Dean, tungkol sa, yung document forensic, whatever, ganyan. Tama naman talaga yon yung document handling na yon sa corporate setting, sa government setting, and sa law firm setting. Ganun naman talaga. Kasi lahat ng mga official documents nyo would have legal consequences. So therefore, it's important to ensure that your documents are authentic. However, pagdating dun sa Net25 na may watermark, kasi parang bakit tinamper ni parang isa yun sa mga naging issue Ma'am, yung shirts ko po, sabi ni Katkat. Kalma lang, yung mauuna yung mga mauunang ma-ship yung libro bago yung mga shirt. Kasi yung sa shirt talaga magpe-print pa ako diyan Magpe-print pa ako talaga. Ayun. So ngayon, ang tawag doon, so tingin ko wala namang problema kung nilagyan ng watermark na ni Net25 yun. Kasi nga, it's an exclusive report on their end at sila yung gumawa ng legwork in order to get that document. So I don't think there is anything questionable na nilagyan ng Net25 ng Net25 watermark yung document. Kasi I understood na si Net25 wanted to protect the exclusivity of the story. Ganon. So yun. Okay? Ngayon, pagdating naman dun sa whether or not legit ba yung hawak ni Net25 na document, meaning talaga bang totoo yon, hindi ba yon gawa-gawa lang, hindi ba yon ganyan. I think
fair na questionin kung talagang legit yung document na yon, yung content ng document na yon. Kasi nga parang kahit ako rin feeling ko whitewash na yon. Kung yun man ay legitimate na document galing sa BHPD, tingin ko na whitewash na siya. Ganun. Kung bakit daw may BHPD watermark. Di po net 25 watermark yung tukoy ni Dean. Kung bakit daw may BHPD watermark. Hindi ko alam yung ano. Hindi naman yung watermark ng net 25 in question. Kasi yung live na napanood ko, yung net 25 yung kino-question niya eh. Yung parang net 25, ganyan, nagaganon-ganon siya. Baka meron siyang iba pang live na diniscuss niya yun. Hindi ko pa napanood yun. Ayun. Miss Joey, please also discuss yung tariff sa USA. Di ko masyado naintindihan. Sige, pero mamayang gabi na yan kasi mag-end live na muna ako. Ha? Wala na yan. May kasunduan na president. Oo. Yung Dean Chase kasi daming palusot. Ba't di pa niya nilabas ang copy? Parang USB lang ni Cathy Binag, din itong si Dean Chase. Well, yun nga, no, yung statement ni Cathy, yung statement ni Dean Chase, at saka yung statement ng Net25 tungkol doon sa document na hawak nila, all the basis of those claims will be their credibility. Ganun talaga eh. Kasi hindi natin alam, wala tayong baseline eh. So, yung credibility talaga yung magdidikta. Gaano ka-credible yung nag-claim na yun yung totoo. Ayun. Sabi ni komentarista, oh no wait, I can't believe hindi na kayo okay ni Mother Dragon. I'm heartbroken, hindi ako updated, sabi ni komentarista. Well, to make it short kasi, etong si Maharlika started attacking innocent people sa The Hague. Okay, tapos madami siyang hanash, madami siyang inaway, madami siyang ginulo doon. And pagkatapos, yung pala, ang pakay pala niya ay si Jas Egan. So sinisira-siraan niya si Jas Egan, tinatawag niyang alpot-alpot tong si Jas Egan, ganyan-ganyan. Pagkatapos, kung sino man yung nagde-defend kay Jas Egan, tinatawag niyang member ng Team Alpotera. Ganyan. Yun yung mga pinagagagawa ni Maharlika. Pagkatapos, Maharlika also started attacking Salamat PRRD book, started attacking the charities of PRRD, ganyan-ganyan. Kasi gusto nga niyang iligpit si Jas Egan. Okay? Ang claim niya, si Jas Egan daw, merong mga ginawang hindi maganda kay PRRD, pero wala naman siyang ebidensya. Pagkatapos, dumating pa tayo sa punto na talagang na binabalasubas niya talaga si Jas, nadadamay pati yung family ni Jas, ganyan. Grabe yung pambabalasubas na ginagawa. Si Jas Egan po ay kilala ng mga super solid na mga Duterte supporters. Okay? At si Jas Egan po ay isang figure sa mga Duterte supporter na napaka-importante dahil si Jas Egan po ay critical sa pag-preserve ng legacy ni PRRD. Okay? Si Jas Egan ay protocol officer ni PRRD, pinagkakatiwalaan niya ito ng sobra. Yan yung sinisira ni Maharlika. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang siraan si Jas Egan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang babuyin yung tao just because meron siyang kwento di umano na binastos daw ni Jas Egan si PRRD. Para sa akin, kung ano man yung mga bagay na yon at kung usaping pampamilya yon, dapat ang ginawa ni Maharlika, kinausap niya yung pamilya tungkol dun sa kwento niya. At yung pamilya na lang siguro ang dapat mag-ayos ng mga bagay-bagay with Jas Egan. Itong si Jas Egan ay suportado at pinagkakatiwalaan ni Inday Sara, ni Pulong at saka ni Mayor Baste. So ngayon parang hindi nag-a-add up yung kwento ni Maharlika. Ang tanong, anong intensyon ni Maharlika? Bakit niya sinisira yung mga solid na mga Duterte supporter katulad ni Crisette, ni Ate MJ, ni Jas Egan? Yun yung hindi namin maintindihan. So, ngayon hanggang sa dumating na pinagbibintangan niya kami na scammer kami, pinagbibintangan niya kami na nangongolekta raw kami ng pera gamit ang pangalan ni PRRD, meron na siyang mga ganun-ganun na kwento. Ayun pala, ay si Maharlika pala ang nagsusulisit ng wagas sa kanyang mga followers. At meron akong resibo dyan. At pinatunayan ko yan. Ayun. So, yun. So, yung sa mga hindi updated, yan po yung long and short of it. Ayun. Sa latest live ni Harry Roque, mukhang may tampo siya kay Inday. Ayaw na munang pagpapatulan yan si Attorney Harry Roque.
And then, yung mga, sabi ni Mipi, can you please correct, hindi project ni PRRD ang Salamat PRRD book. Yeah. Yung mga projects ni PRRD, yung mga charities ni PRRD, tinitira na rin nila. Yung Salamat PRRD, tinitira na rin nila. Yung Salamat PRRD is a tribute book for PRRD. Ang beneficiary nun ay yung mga projects ni PRRD, charity projects ni PRRD, like yung House of Hope. Ayan. Sabi ni Rafi Tulfo, why did you come in the picture from the get-go, hindi ka kasali? Hindi ba ako kasali? Di ba tinatawag niyo akong Team Alputera? Pagkatapos, di ba, dinamay-damay niyo yung kaso namin sa kay Barbers? Rafi Tulfo? Alias Pulandit? Bakit ayaw niyong may sumasaling iba? Ba't ayaw niyong may sumasaling iba? Kahit tinatamaan ng ligaw na bala ninyo. Di ba? Eh kayo ng kana, wala kayong pakialam kung sino tatamaan ng ligaw na bala ninyo eh. O ngayon, ba't kayo nag-iiyak? Ayaw nyo palang may tatama ang iba, ayaw nyo palang may ibang nadadamay, dapat gin-group chat nyo na lang yan. Can you file cases ba against those people? Yung mga nandito po sa Pilipinas. At yung mga nandito sa Pilipinas, I already talked to my lawyer about it. Ayun. So that's going to be Channel 167, Maui Spencer, and Edwin Hamora. Ayun. Si Maui at Edwin sumasali nga, tapos si Joey di pwede. So the shoe fits on the Alpotera word with you. No. You ask Maharlika and Kati Binag. Who's the real Alpot? Rafi Tulfo. Did you ever ask Maharlika? Saan kaya napulot ni Maharlika yung Alpot na word? Yun ang projection, Rafi Tulfo. Alias Pulandit. Yun ang projection. Ayan. Okay na, Rafi Tulfo. Wala nang maano to si Rafi Tulfo eh. Wala nang Ay, ikaw, Rafi Tulfo, sagot ka naman. Asan yung liquidation ni Maharlika? Doon sa mga ano. Sagutin mo kami. Ikaw na, ang lagay, ikaw na lang yung bira ng bira. Sagutin mo kami. Asan yung liquidation ni Maharlika sa lahat ng sinulisit niya? Sagutin mo kami, Rafi Tulfo. Sagot. Wag yung lagi ikaw yung nakabanat. Sagot, Rafi Tulfo. Di ka sumagot, iba-block kita. Ang lagay, kami na lang lagi ng sagot sa banat mo. Sagot, para meron tayo exchange of ideas dito. Sagot, Rafi Tulfo. Okay, alis na muna ako. Hindi ka na makakabalik. Tingnan mo, hindi ka makasagot eh. Nung ikaw na yung tinatanong, ay sige, alis na muna ako. Oh, lol. Ayun. I-block na yung Rafi, dumbing down the conversation. Ayan. Mapansin niyo, Rafi Tulfo. Yeah, exactly. Kanina ko pa yung pinapaakyat. Tingnan mo ngayon, alam niyo, yung mga trolls ni Maharlika, hindi kayo tatagal dito. Kasi kukumprontahin ko kayo. 'Di ba? Pagkatapos, pagkapunto per punto ng usapan, wala na kayong masabi. Kasi ang comment nyo lang hanggang, mas naniniwala ako kay Maharlika. Mga alpotera kayo. Hanggang ganun lang kayo eh. Kasi bobo kayo. Dahil idol nyo si Maharlika. Ang idol nyo si Maharlika, kaya bobo kayo. Ayun. Ayun. Ay, hindi pwedeng tayo lang masama sa kwento ng Sigbin. Kailangan sagutin. Correct! Sabi ni Alexandra Handa, Miss Joey, imbestigahan daw ni Sen Marcoleta ang flood control at yung mga pumirma ng impeachment ni VP. Yeah, I think he said that he's going to file a resolution eh. Parang declaring, parang pinag-aaralan pa yata ni Senator Marcoleta, pero sabi niya meron siyang 2 resolution na gagawin. And yung sa flood control, I'm not so sure kung ano yung coverage ng investigation if ever. Pero yung, from what I remember, 2 nga yung resolution na pinaplano niyang i-file. Ayan. Idagdag mo pa Joey Cruz na bar flanker, di maka-move on. Tawa-tawa ako doon. Yung parang bar flanker, ganyan. Naka-move on na ako, kayo hindi pa rin naka-move on. Ayan. Saan ang 36 million, Maui? Correct. Saan yung sinabi niya 36 million? Screenshot niyo naman, tapos send niyo sa akin. Sinabi niya talaga 36 million ang nagastos? Bakit di ako pwedeng mag-comment? Sabi ni Lucaret. Nakaka-comment ka naman. Lucaret. Sabi ni Miss Joey, dapat mag-ingat si Edwin Hamora sa US. Mabigat na kaso ang sexual harassment sa US. Well, ang alam ko kasi dismiss na yan. Hindi ko alam kung na-dismiss or na-areglo. Ayun. Ate Joey, proud ako sa iyo sa lahat ng nangarap maging lawyer. Sabi ni Sir Joka Malayuan. Actually, sa totoo iniisip ko pa kung kung magbabarba ako ulit or whatever. Sa totoo lang, hindi ako sa uri ng Supreme Court na meron tayo ngayon, hindi ako nai-inspire. Nakakatakot, parang, ayun. Maui, Bayag, Spencer, gago mong baklang kanal, sampaling ko yung, grabe naman to si Bisnak. Ayan.
Tama, di pala Inglesero yung mga yun. Baka false memory ko. Ma'am Joey, di pa rin tumitigil yung mga soldier na yan. Support kita dyan. Pero sana magkaroon ng conclusion yan about them na i-issue yan about them. Nananawa na ako sabi ni Dr. Teve. Hindi, ano yan ang tawag dito? Kaya lang yan na topic today kasi nga nag-content si Maharlika tapos pinapalabas niyang scammer ako kasi nagpadala siya ng 20,000, 10,000 one occasion and 10,000 as conduit. Hindi naman yun pinadala sa akin dahil binibigyan niya ako ng pera. Pinadala niya yun sa akin kasi meron talagang recipient nun. Ang recipient nun is a third person. Ayun. Si Maharlika at Cathy B, bigong maging GF ng Duterte, ingit lang. Naniniwala akong may mga corrupt sa Supreme Court. Lucas Bersamin is a classic example, sabi ni Carlex. Ayan. May nagtatanong kung ano yung meaning ng Alputera. Ang meaning ng Alputera, actually, sa Hiligay nun daw, sobrang offensive daw niyang word na yan. Kasi parang hindi ka lang basta pokpok. Alam mo yun, hindi ka lang basta parang cheap na babae. Yung, masyado siyang disgusting, parang mas worse ka pa sa pokpok, ganun. Hindi makikipag-usap sila Baste sa'yo, Miss Joey, kung totoo ang paratang lakas ng pang-amoy nun. Sabi ni oo naman. Diyos ko. Hindi ako patutuloyin siguro naman sa bahay ni Mayor Baste kung alam niya na salbahe akong tao. Ganun. Ayun. Si Maui, kahit pamasahe papuntang EDSA, wala yan. Tapos ngayon nakakapag-UAE at Japan. Correct. Ay, na-offend pala sila dun, tinatawag kong poor si Maui. Ganyan. Actually, hindi naman talaga nakaka-offend. Hindi ka naman sinasabihan ng poor in order to, parang dinademonstrate lang doon na mahirap ka naman eh. Di ba sinasabi mo, mahirap ka naman talaga, na wala kang pera. Bakit all of a sudden, biglang naging naging mayaman ka? Bakit all of a sudden, biglang Japan, Hong Kong, Thailand, Dubai, Singapore, 'di ba? Bakit all of a sudden naging jet setter si auntie mo, 'di ba? Dati hindi mo afford. Hirap na hirap ka nga makaluwas from Batangas to EDSA, 'di ba? Ayun. So yun. Wala sa itsura, Joey Cruz, wala sa itsura ni Alputera, maganda siya, maputi na type ni Daddy Diggs. Wala talaga, hindi talaga. Sabi ni Maui, 120 per meal at 3 times a day at ilang days yon. Tapos ni compute ng mga nakabasa. Okay. So dun nag-come up ng 36 million. Okay. Siguro hindi alam ni nagiging ganun pala kalaki. Ayan. Ilan? 120 per meal, 3 times a day. Pang ilang tao? Sabi ni Aikida Janet, I'm Hiligay noon po. I know that worst word. Tama po kayo, Joey. Correct. Ayun, salamat po sa pag-validate. Ayan. So anyway, at least na natin yan, na nakembot na natin yan, yung issue na yan. So, ayun, maraming salamat at magkita-kita tayo next time. Mag-end 10K. Okay. 10K, 3 times a day, so 36 packs. So 36 million dapat yung i-liquidate ni Maui. 'Di ba? Ayun. What time later, Miss Joey? Siguro mga 11, mga ganun. 11 or before 12. Basta before 12. Ayan. Okay? Ayan. Siya, sige na mag-end live na ako.